Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Yamami O125 ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano magkabit ng domino switch. So yan po ang ikabit natin for today's video. So ngayon guys, para may katapatan natin ang pagkabit ng kanyang domino switch, kasi magpapalit po tayo ng domino switch, dala na rin is walang on-off ang kanyang headlight. Lagi pong nakailaw ang kanyang headlight at the same time ang kanyang park light. So yan po ang purpose kung bakit magpapalit tayo ng domino switch. So kailangan natin tanggalin ang mga pairings na yan sa kanyang headlight cowling para may sakataparan natin at makabit natin ang dalawang switch na yan na domino switch. Kasi po ang domino switch is merong nakabuilt-in na off ng kanyang high and low. So merong dalawang switch sa right side, yung pang park light na switch natin, at yung isang extra switch sa ibabaw, yun no. Gagawin natin yung extra switch, at yan po ay para sa mga extra na accessories lights na kakabit natin. Kung kasakaling makakabit tayo ng mga lights or ilaw sa ilalim ng ating motorsiklo. So ang gagawin natin ay tanggalin natin itong cover niya sa ibabaw para matanggal natin ang left at saka right switch, at itong head cowling para ma-convert natin ang kanyang park light at may transfer natin sa switch. So para matanggal yan, dalawang bolt sa taas na Allen bolt, dalawang screw bolt sa ilalim ng ating headlight cowling. So yan ang mga tatanggalin natin guys ha. Tapos dalawang bolt sa left side sa ating headlight cowling, yung isa sa ilalim, yung isa sa itaas, at sa right side na bahagi ng ating headlight cowling guys. Dito din na part na yan. So para matanggal natin yan ang cowling ng ating motor. Para mapabilis ang ating pagbaklas ng kanyang cowling ay syempre magicin na natin. So ito na guys, tatanggalan natin ang cowling ng kanyang monobila at headlight cowling natin. So syempre ang pinaka next natin gawin is tanggalin natin ang left at saka right handle switch. Unahin natin tanggalin ang kanyang right handle switch guys. So meron kayong makitang screw bolt sa likod ng kanyang right handle switch. So tanggalin muna natin ang socket na connect sa kanyang starter. At itong isang screw niya. So yan po ang nakakonect sa kanyang left handle switch para mabunot na natin ang switch na iyan. So kahit kayo guys, kaya nyo mag-DIY, kahit hindi na kayo pumunta sa mga shop, kapag nakita nyo ang video nito, alam nyo na ang gagawin. Kasi step by step po ang paglilipat natin sa ating mga wire sa ating right at saka left handle switch para masakataparan natin ang pagkabit ng ating new domino switch, you know, na naka-carbon lodi. So next is tanggalin natin ang dalawang bolt na yan na naka-clip sa ating left handle switch. Yung kulay puti na bolt na iyan. So meron din sa ilalim. So may isa pang screw bolt sa tagiliran yan guys ha, naka-connect sa ating left handle switch. So yun, no? Makita na naman natin siya, diba? So isang screw na yan. Para magiging malinis ang ating trabaho guys, na parang plug and play lang ang pag-transfer natin at pagkabit natin ng domino switch, ay kailangan mo nating ilipat ang wire o socket ng kanyang original na left handle switch at saka right handle switch. Tanggalin mo natin ang kanyang yellow na wire na high at saka yung green na wire na low, at yung socket ng ating mga signal light, supply nating headlight at saka busina. So yan, dadaan natin yan sa ilalim at saka pwede natin siyang bunutin. Yun, nasa ilalim yan nakadaan guys ng ating manobela. Ang pagkaiba kasi ng domino switch guys is nahati ang kanyang mga wire bawat function. So yan, tinuro ko dyan tayo magtatabas at dyan natin puputulin. Tapos ita-transfer lang natin yung stock na socket niya at yung dalawang terminal lang high at saka low. Kasi itong domino switch natin guys is nasegregate yung mga contact o supply ng ating electrical. So kailangan ilipat natin yung stock niya na socket para ang pagkabit natin, ang pagbalik natin ng domino switch ay plug and play, na parang wala tayong binago guys. So yan po ang ibig ko sabihin kung bakit ginawa ko ang video ito. Hindi po plug and play ang mga domino switch. Design po yan sa lahat ng mga Yamaha na motor tulad ng Aerox, Sniper, M3, Sporty. So yun po, ibig ko sabihin guys kung bakit ginawa ko ang video ito.
para mayroon kayong ideya kung paano ikabit ang domino switch. So yan po ang gagawin natin park light, yung tinuro ko kanina. Kasi wala pong on-off ang ating park light at lagi po siyang nag-iilaw. Since natanggal natin ang left at saka right handle switch niya na original, ang next natin gawin is ililipat na natin ang mga linyang ito. Kailangan putulin natin yan guys. Yang yellow, blue at saka green. Yan po ang kanyang off, on at saka high sa ating high and low. Since naka-built-in ang kanyang on-off switch ng ating high and low. So, meron ding hazard ang ating domino switch guys ha. So, kailangan iswing lang siya para mag-function. Left at saka right, saka mag-function ang ating hazard. So, next natin gawin is putulin na natin ang mga linyang ito guys. Kasi ito po ang i-connect natin sa stock na sakit ng ating domino switch. O yung stock ng ating sakit ng ating Yamaha MIUI 125. Ang kanyang busina guys, ang kulay ng kanyang wire ay black at saka orange, no? Hindi po siya makapareha sa stock na ating motor. Kasi po black at saka pink po ang supply ng ating busina. So next natin gawin, putulin na natin guys. Balatan na natin ito. Tanggalin mo natin ang kanyang electrical tape na nakabalot sa kanyang sakit. Napakadali lang po sundan guys. Once na nakita nyo ang bidyong ito. Ngunit na pumunta sa mga shop, kahit kayo kaya nyo nang gawin. Wala pong mangyayaring grounded sa inyong motor. Kasi po lahat ng ating kakabit na wire ay detalyado at step by step nating ituturo sa inyo. Kasi po hindi po plug and play ang domino switch sa ating motor. Kailangan mo natin i-transfer ang mga wire ng stock natin na handle switch sa ating domino switch. So panoorin nyo maigi guys kung paano natin na-isasahin, ilipat ang mga wire na yan. Para hindi kayo mahirapan. So putulin na natin guys, kailangan may allowance po ang ating mga wire. Hindi po pwedeng maikli ang pagputol natin. Kailangan may allowance po. Mas maigi is, mas maganda is sobra kaysa kulang. So yan, medyo na-adjust ko ng kaunti para mabahabang allowance natin sa ililipat nating wire sa kanyang, sa ating domino switch. So depende na sa inyo guys, mas maigi, mahaba, mas maganda. Huwag yung sobrang haba naman. Kasi mahirapan tayo ipasok yan sa ilalim ng ating manobela. O susubra, kasi sobrang haba. Yung tamang-tama lang po ang haba. So, kahit nasa video guys, naghahaba na ang ating wire, pwede nyong gayahin. Since naputol na natin ang ating stock na sakit, sa po ang wire, meron siya. Sa busina, black at saka pink. Yung blue naman, yun po magiging supply ng ating green at saka sa yellow wire ng ating high and low. Yung brown is sa left signal light. Yung green, dark green is ating right signal light. At yung brown white is sa ating supply ng ating flasher. Kaya balalatan natin ang mga wire guys. Para masimulan natin ilipat isa-isa ang wire ng ating domino switch. Ay siyempre kung ikaw ay wag pala sa channel, kalimutan mag-like at subscribe. Kung sa tingin yung video itong ginawa ko ay malaking tulong sa iyong motorsiklo. So yan na po, napalatan natin. Ang next nating balatan guys is yung yellow na wire at saka yung green wire. Since ito ay nakaseparate, no? Hindi po ito konektado sa ating sakit. Kasi yan naman po ang design ng ating original harness ng ating motorsiklo. So next nating putulin guys yung sa domino switch na mismo, no? So mas maging pagputol natin yan guys is align o equal. Kasi yung pong sakit na nilipat natin is equal po yun. So kahit dito may allowance lang na konti sa kanyang sakit guys. Kasi mapakikinabangan po natin ang mga sakit na yan. Yung mga kaputol niya. Basta i-align lang natin ang pagputol ng mga wire yan. Para hindi po magiging madumi tingnan. At saka walang baluktot ng mga wire na mangyayari sa pagkabit natin. So gayahin nyo lang sa video guys kung paano ko siya pinutol at inalign. Makasimple lang po. Basta importante is malinis siyang tingnan. Basta nyo pa rin ang huling diskarte. Ang importante is makuha nyo ang step by step pagkabit natin bawat wire ng ating handle switch. Napakadali lang po kasi maliit lang po ang wire meron ating lip handle switch guys. Saka madali lang sundan talaga. So yun mga pinutol natin, lahat ng yun is mapapakinabangan pa natin mga wire. Walang sobra po sa wire ng ating handle switch. Lahat po mayroong koneksyon. So balatan na natin yung mga wire ng ating domino switch. Ay siyempre kung kalimutan ay shoutout nga pala sa ating mga
solid subscribers sa Facebook at sa YouTube, at syempre sa ating mga silent viewers na laging nanonood sa ating mga videos na ina-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Wow! Sa walang sawang pagsuporta at panonood, syempre. So ito na, guys, ikabit na natin ang mga bawat wire na pinutol natin o binalatan natin. Unahin natin ang kulay orange. Sa kabila naman ng stock socket is kulay pink yan, guys, ha. Yan po ang output supply ng ating busina. Yung orange at saka pink. Orange is ating domino switch at ang pink naman is stock ng ating handle switch. Next natin ikabit ay kulay black. Yan po ay ang ground connection ng ating busina, guys. Since ang ating busina ng Yamaha Mio 125 ay negative trigger, so ang kulay ng kanyang input ay black. Ibig sabihin, black po ay negative. Lahat po na makita nyo na black sa ating harness na ating motorsiklo, guys, yan po ay ground connection. Basta Yamaha po. Basta Yamaha lang. Mapa old at saka latest na model, mapa 2-stroke at mapa 4-stroke. Basta black na kulay na makita nyo sa harness, yan po ay ground connection. So next naman natin ikabit is yung blue na wire. Black blue sa ating stock harness at saka blue naman sa ating socket ng ating domino switch. So, yan po ang magiging input supply ng ating high and low. Next naman natin ikabit, guys, ay kulay green. Ang kulay green po ay sumisimbolo ng low beam ng ating headlight. Lahat po ng low beam ng ating headlight ng Yamaha ay kulay green po ang wire. So, ang high beam naman ay kulay yellow. Yan po ay ating high. So, kapag umilaw ang ating high beam, automatic umilaw din ang ating light indicator sa ating board na nagsimbolo na naka-high beam ang ating headlight. So, kuha nyo ba, guys? Yung blue is yung input, yung green is low beam, yung high is high beam. So, next naman, guys, yung sa ating signal light. Unahin natin ikabit ang kanyang brown-white. Ang brown-white po, yan naman po mapasok ang supply output ng ating flashy relay. So, ibig sabihin, yan po ang input niya. So, yan ang magiging supply ng ating left at saka right handle switch. Kapag nakita kayo ng brown white sa ating socket ng ating left handle switch, yan po ang magiging supply ng ating flasher. Ang next naman is kulay brown. Ang brown naman ay supply ng ating left handle switch. Light brown or dark brown is makapareha lang as long as brown ang makita nyo. Ang next naman is light green ng ating domino at ang green naman, dark green naman ng ating stock socket. So, yun po ang mga wire na nakasupply sa ating left handle switch. Nasa mga 8 wire po yan, guys, ha. Na-tap na natin yung 8 wire na yan, guys. At sana naman hindi kayo nagkamali kung paano natin kinonect bawat isa. So, hindi na po siya magkabaliktad, guys, kasi makalapit lang po ang kulay ng wire na kinabit natin. Yung nagkaiba lang dyan is yung pink at saka orange. So, syempre, para mas maganda ang ating pagkabit at hindi siya basta-basta naglo-lose contact, kailangan ihinang natin siya, guys. Yun po ang advantage. Once nagko-connect tayo ng wire at makasiguro tayo na pangmatagalan talaga na may iwasan natin magkaroon ng loose contact. Kung meron kayo panghinang, mas maigi, guys. Kung wala, mag-try kayo manghiram. Kasi ang advantage po ng nakahinang is long last talaga at hindi magkaroon ng corrosion or molds ang ating mga contact. Once na ni-splice lang natin ang ating mga wire, mas maganda is nakahinang talaga lahat. So, pagkatapos natin siyang mahinang is, siyempre, huwag natin kalimutan balutin ang ating mga wire. Kung wala kayong shrinkable hose, mas maigi electrical tape pwede na rin, guys. Pero kung meron kayong shrinkable hose kasi masilan kayo sa inyong mga wiring at takot kayong magkaroon ng pagbuka sa electrical tape, so pwede yan ng shrinkable hose. Mabibili yan sa mga electronic supply. Pero for the meantime, electrical tape lang muna natin gagamitin kasi yan lang po ang available sa atin sa ngayon. So, yan naman yung binaklas na natin na parang nakabalot sa stock natin nating left handle switch. Pwede natin yung ibalik, guys, yung insulator niya. Ang purpose na is parang stock pa rin tingnan ng ating left handle switch, guys. Para parang original na ang pagbalot natin, di ba? Ibalik lang natin yung makapal na insulator. Tapos, saka natin balutin ng electrical tape. Yun, no? Di ba? Ganun lang po kadali at napaka-easy sundan ang ating trabaho. Since natapos na natin ang left handle switch, ngayon naman, guys, ang gagawin natin is lilipat naman tayo sa ating right handle switch. Yun naman po ang sa ating starting at gagawin natin on-off ng ating park light. Since ang ating headlight is tapos na siya,
ang next na natin gawin is gagawa tayo ng on-off ng ating park light. So yung nasa gitna na switch guys, yan po ang gagawin natin on-off ng ating park light. Unahin muna natin ang ating startup. Ang startup natin sa ating domino is hindi magkapareha sa stock na sakit ng ating harness ng ating Mio. So ang pinakamabilisang gawin natin guys, since magkapareha lang ang dalawang linya na yan at terminal puro sila female, ililipat lang natin yung sakit ng stock right handle switch natin guys ha. So pinutin lang natin yan sa gitna gamit ang maliit na pat screw. May lock yan. So tapos pwede natin siyang hilain pababa. So mabubunot na natin yan guys. Yun no, same pa rin na paraan sa kabila. So ang purpose natin guys is yung sakit lang niya ha. Kasi yan pong ililipat natin sa ating domino switch. Kasi yan po ang design ng ating harness guys sa kabila. So ito since malapad yung sa kanyang domino switch, ang tatanggalin lang natin is yung sakit din. Pero yung terminal niya, yung female terminal, yan naman ililipat natin sa stock natin na sakit. So yan po guys, yan po ang paraan sa ating starter para hindi na tayo mahirapan pang trabahoin ang kanyang starter. So tandaan nyo lang kung saan nakalagay yung black at saka yung blue-white niya. Yun. Pwede naman makabaliktad guys. Mas maigi at maganda is magkapareha talaga ang kulay at nagko-inside. Pag balik na natin ang kanyang sakit ng kanyang right handle switch sa ating electric stock na harness. Next natin gawin is sa ating park light na switch guys. Yun. So ang ating park light na switch is meron siyang malapad na sakit. May pinutol tayo na malapad na sakit sa left handle switch natin guys. Idudugtong natin yan sa ating gagawing park light. Yun no. Yan po ang ating diskarte na yan guys. So para maganda siyang tingnan, kung sakali man is natanggalin natin ang ating switch is meron tayong sakit na parang i-disconnect lang natin. So lilipat lang natin yung wire since tatlo naman ang wire na yan guys. Yan po sa ating high and low na wire sa left handle switch. So tatanggalin lang natin dyan is yung kulay green sa gitna. Tapos yun naman sa ating sa kabilang sakit guys, yung sa male terminal natin, i-distansya natin siya. Bali niya natin siya i-dikit. Since tatlo naman yun yung terminal niya, so wag natin siya idikit guys. I-pull out lang natin siya, tapos ilagay natin sa bawat gilid ng ating sakit. So yan din natin gagawin sa ating sakit na female. So same color pa rin. Yung yellow is sa ating sakit is nasa gilid. Yung blue naman is sa ating gilid. So iwasan natin magkaroon siya ng contact sa gitna. Yun po ang mas maganda para maiwasan natin magkaroon ng short o grounded. Kung sakaling masusunog ang ating mga wire. Basta ganyan nyo lang nasa video guys. Yan po ang gagawin nyo para maganda talaga tingnan. So since naka-separate na ang yellow at saka blue, so same din na paraan sa kabila. Separated din siya. Yan po ang ibig ko sabihin guys. Basta yun na yun. Gayahin nyo lang ang nasa video. Yun, di ba? Klarang-klaro ba? Kuha na ba guys? Yun, di ba? So yan ang magiging gawin nating on-off ng ating park light. Yan namang nasa taas guys. Supposed to be yan po ay sa mga motor na Yamaha Mio IS. So since natin yan mapakinabangan, kasi wala natin kinabit ng mga lights, in case meron tayong kinabit ng mga accessories lights, gagawin natin on-off sa ating mga ilaw, pwede natin yung switch sa ibabaw na magagamit guys. For the meantime yan, tinatawag natin abang. So yun o, kumpleto na ating paglilipat ng ating left at saka right handle switch. Guys, pwede natin siyang ibalik sa kanyang motor at ikabit na natin. Plug and play na po iyan. Ayos. So, next natin gawin is pwede natin isuksok yung sakit na yan kung saan natin binunot kanina yung stock sakit. Kung paano nyo tinanggal, ganon din ang paraan kung paano ikabit. Basta tandaan nyo lang guys sa yung mga unang ginawa nyo nung ito'y first time yung binaklas. Lalo na sa mga nag-DIY at syempre hindi pa kabisado ang pagbalik ng sakit na yan guys. Advice ko lang sa mga baguhan pa lang. So yung isang screw bolt sa likod ng ating right handle switch, ganun pa rin ang paraan ng pagbalik guys. Kasi same na naman ang design ng ating right handle switch, di ba? So galing kaya lang ito lang ay isang domino switch. So magkapareha lang po halos lahat ang design ng ating switch. Kaya lang may mga additional na switch lang siya. Yun o, dyan yung sa ilagay yung screw bolt niya. Since one hand lang tayo guys, medyo magalaw yung camera, pasensya na. So yun o, ganda ng tingnan. Dagdag pogi points sa ating motorsiklo guys.
Yes. So next naman, yung namang paraan sa kabila, kung saan natin last binunot yung sakit, doon din natin ibalik guys. Kung sa tingin nyo na sa ilalim dumaan yun sa ating manubela, doon nyo rin idaan yung sakit na yan. Plug and play pa rin yan, wala tayong binago dyan guys ha, parang stock pa rin yan. Wala pa rin tayong pinutol na mga wire sa ating original na harness. Yung sa left handle switch lang ang ating mapinutol. At inilipat natin yung stock na sakit. Yung puro female ng ating low at saka beam. Tapos high beam. Yung sakit naman yung stock ng ating right handle switch. Plug and play na po yan guys. Yan po ang purpose kung bakit kinakakombing ito. Bidyong ito kasi meron talagang maghahanap guys na kung paano ikabit ang domino switch. Kung sakaling yung mga nagpaplano mag-DIY na lang at hindi na maghanap ng mga shop. Kasi hindi po lahat ng mga lugar is meron mga mabilis na access o maaaring mga shop na mapapa-installan natin ang ating left handle switch. At least malaking tulong itong video natin na ginawang ito guys. So yun, nakabit na natin ang ating low beam, ang high beam na lang. Kahit napakahaba ang video ito guys, sulit naman panoorin kasi alam kong malilibre kayo sa libor kung sakaling nakaplano kayo makabit ng domino switch. Same na rin na paraan sa Aerox, Sporty, ang discarding ito guys. So yun, nakabit na natin. Ang kulang na lang is yung dalawang bolt at saka screw bolt sa tagiliran. Since na mahirapan tayong kabit yung dalawang screw bolt natin na kulay puti kasi one hand lang ang ginamit natin. Isang sa camera at isa naman pangbalik natin sa ating switch. So, unahin natin na ikabit is yung screw bolt lang muna sa tagiliran niya. So, yung puti is mamaya na yan guys kapag matapos na ang ating trabaho. For the meantime, itong isang screw bolt lang. So, yun, ikabit na natin. Yun, dagdag pogi po talaga sa tingnan sa ating mga M3 users. So, yung puti yung sinabi ko guys. Mamaya na yan pagkatapos ating may kabit ang ating left handle switch at magiging successful na ang ating trabaho. So next naman natin gawin guys is yung sa park light natin. Since laging nag-iilaw yung park light, kailangan natin gawa ng on-off. So since positive accessory at laging nag-iilaw yan, meaning to say, kukuha tayo ng positive supply. Kung saan lang pinakamalapit, doon tayo kukuha. Ikabit na natin ang ating socket ng ating starter. So yun, plug and play pa rin. Yung isang socket na yan guys is abang yan ha. For sakaling magkaplano kayo magkabit ng mga additional accessories o mga ilaw sa ating motor. So next is yung sa park light, tulad ng sinabi ko ganina guys, kukuha tayo ng supply na malapit. So since ang brake ang pinakamalapit na positive accessory, doon tayo kukuha sa output ng ating brake. Wag po sa ating harness. Kasi yung sa socket ng ating brake light switch, pwede natin yung mapalitan kung sakaling masisira. Yung sa harness malapit na socket, wag nating balatan yan. Doon na lang tayo sa kulay itim. Kung saan naka-position yung brown na supply, doon tayo magbabalat guys. Depende na sa inyo kung anong mga paraan. Pwede nyo isuksok sa sakit. Pwede na rin kayong magbalat. Sa akin is nagbabalat kasi ako. Kasi ihinang ko siya guys. Advantage kasi yung nakahinang sa ating wire. Whereas yung isusuksok lang natin sa sakit ng ating terminal, may panahon kasi na mapupulbos yung wire. Sa katagalan na ito ay nasusuksok sa ating sakit. Itong ginawa kong ito guys is for assurance talaga na hindi kayo magkaroon ng aberya. Kung sakaling mawawala yung park light nyo. So, yun ang pinaka-the best. Hinang talaga. So, ito yung pinakamalapit na supply, yung kulay brown ng ating brake light. So, itatap natin ang kulay yellow na wire na yan, guys. Since naman ang ating nakasanayan na kulay na wire na input positive ng ating Yamaha. Yung blue na wire naman yan ang maging output ng ating switch papunta sa ating park light. Basta na sa inyo pa rin ang yung diskarte. Ito yung nasa video ko ito guys, ay depende na rin kung gayahin nyo o hindi, or sa second option kayo yung itatap lang nyo sa socket or i-insert lang ninyo. So, maigi is ihinang na lang talaga siya. Kahit napakaliit lang po ang paghinang, hindi yan na basta-basta mabubunot once nakadikit na yan sa wire. So, tapos na ang ating input positive ng ating park light. Ang next thing gawin is magpapagapang na tayo ng wire. Yung blue na wire niyan guys ay dudugtungan natin papunta sa socket ng ating headlight. Kasi doon nakatap ang ating linya ng ating park light. So, syempre pinaka-the best pa rin is hinang pa rin, no? Maghinang din tayo ng konti sa ating wire na kakabit.
para hindi siya basta-basta talaga magkaroon ng molds or pagkaroon ng loose contact kung sakaling ililiko natin ang ating manobela. Kasi darating din ang panahon guys, sa katagalan natin na pagliko ng ating manobela, mapiktuhan po ang ating mga wire na dinugtong natin sa ating harness. Tulad ng ating ginawa. Kahit anong pagbinat o pagliko, hindi yan basta-basta napuputol guys. Once nakahinang ang ating wire. Yan po ang advantage. Lagyan na natin ng electrical tape. Tapos simulan natin paggapangin. Dito nang sa pagpagapang ng wire guys, depende na rin sa inyo kung saan nyo ipagapang. As long as malinis ang tingnan at hindi maruming tingnan. Ang importante is na itago natin yung wire sa ating harness. Kapag kayo nag-DIY, mas maigi is mataas yung wire guys. Pagapang nyo talaga sa ilalim. Mas maigi yung sobra talaga. No? Para every time nililiko natin yung manubila, is hindi siya nag-short o nakukulangan. So, diyan ko sa pinadaan sa ilalim, tapos doon sa ibabaw ko naman siya dinaan. Papunta sa sakit ng ating headlight. Diyan tayo magpuputol mismo sa sakit guys, kung saan na-connect ang ating park light. Ang hanapin yung kulay na wire dyan sa loob ng ating sakit is yung kulay blue. Yan po nagbibigay supply ng ating park light. Since ang ating park light ay laging nag-iilaw. So, baka may magtatanong kung paano ba ang ating tail light, paano ba ating dashboard. Pwede din guys sa output supply na kulay blue na yan, pwede kayo magpagapang ng wire papunta sa tail light. Doon sa tail light, puputulin nyo lang yung supply ng ating input socket na kulay blue na wire. Tapos idugtugtong niyo lang sa wire na yan, yung kulay blue. At the same time, yung sa ating dashboard naman, is meron kayong makitang supply dyan na brown. Brown yan na, supply ating dashboard, dalawa yan. Puputulin nyo lang yung brown na yan, papasok sa ating bulb. Tapos i-connect nyo lang yun, isi-series nyo lang papunta sa ating park light. Kung sakaling mag-unop ang ating park light automatic, mag-iilaw na agad ang ating park light, ilaw ng ating dashboard, at saka tail light. Yan po ang kanyang magiging resulta kapag pinagsabay natin ikabit yung park light, tail light, at saka dashboard ilaw ng ating dashboard. So yung kulay blue na yan guys, sa itaas nyo putulin para meron siyang allowance. Tapos yung namang kulay blue na papasok sa ating socket, dyan naman natin kukonect yung wire na pinagapang natin sa ating ginawang park light na switch. Ginawang supply natin para sa ating park light pala. So mas maigi, mas sobra, mas maganda para hindi makulangan pagliko ng ating manobela. Okay. So, depende na sa inyo guys. Basta importante is mahaba yung wire. Huwag yung sobra namang pangit tingnan. Tama-tama lang. So yun, nakaputol na tayo. Pwede na natin siyang ihinang. Tapos i-connect na rin natin sa ating pinutol na wire. So ulitin ko lang guys ha, yung wire na yan po ay supply papunta sa ating cowling. Meaning to say, yan po ay na-connect sa ating socket. Yung kaputol na wire niya, wag nyo na siyang pakialaman. Tipan nyo na lang, lagyan nyo na lang electrical tape kasi yan po ay merong supply na positive. Tapos na siyang mahinang, tapos na ilagyan ng electrical tape. Pwede na natin balutin ang harness guys para malinis siyang tingnan. No? Rapid na matapos ang ating trabaho at makita natin ang resulta na ginawa natin pag-convert ng domino switch sa ating Yamaha MIUI 125. Wow! So, di ba? Parang walang nangyari sa ating motor, napakalinis tingnan, na para bang wala tayo mga pinutol o additional na wire sa ating electrical harness. Yan, nakatip na rin yung abang natin na socket guys ha. So, nakabit na rin natin ang lahat na ikabit na dapat ikabit. So, ang kulang na lang ay balik na natin ang kanyang cowling para makita na natin ang final result kung gumana ba lahat ng kinabit natin ng wire at wala, hindi ba tayo nagkaroon ng pagpalpak. Ayos. A few minutes later. So, ito na guys, no, ibalik na natin ang kanyang headlight cowling at ang cover ng kanyang manobela. So, ito na yung moment of truth. I-test na natin ang ating mga kinabit na left at saka right domino switch. So yung stock natin na left at saka right handle switch guys, itatago natin yan ha. Huwag nyo itapon yan kasi mapapakinabangan pa yan sa darating na panahon. Kung sakaling masisira ang ating domino switch at wala tayong pambili. Kaya una natin ang sose. Let's go! Unahin mo natin ang kanyang busina. So yun, goods. Functional siya. Ang next naman is ating left at saka right signal light. Left signal light, good, function. Off natin sa gitna.
right signal light. Good, function din. Gumagana din. At syempre yung hazard niya na built-in. So paano ba gumana ang hazard? Kailangan iswing lang natin ang ating signal light na left at iswing natin sa right. Automatic magbiblink na po ang 4 na signal light na yan. Oh my God! Check natin sa likuran. So yun, goods, function na lahat. Ang pilot lang sa ating dashboard, kailangan natin maglagay ng 2 diode guys. Kasi hindi po yan magpapunction once walang diode yan kapag tayo ay nag-hazard. Okay. Since wala tayong diode, di mo natin yan mapapailaw. Importante is na gumagalaw ang ating hazard switch. Ang pagpatay naman ng hazard switch guys ay pindutin nyo lang sa gitna. Yun o, di ba? Wala na siyang hazard switch. Patay na siya agad. At para mapalitan natin ng flashy relay, kasi hindi naman gagalaw ang ating hazard switch, kapag stuck pa ating relay, ay kailangan magpalit muna tayo ng bagong relay guys. Yan po ay isang replacement ha. Ang original na relay niya, flashy relay niya is hindi yan makagalaw ng ating, o hindi yan makapunction ng ating 4 na signal light. So, kailangan magpalit tayo. Saan ba ito nakalocate? Sa right side fairing sa ilalim ng ating cowling. So, kapag mayroon kayo makitang itim na box, yan po ang ating flashy relay. So, bunutin nyo lang yan at bibili kayo ng replacement na flashy relay at saka nyo kakabitan ng bagong relay. Automatic makapunction na po ang ating hazard. Once hindi kayo nagpalit ng flashy relay, hindi po mag-function ang ating hazard guys. Kasi di po kayang buhatin yung 4 na signal light ng ating stock na flashy relay. Yun po ang mga discarding malupitan natin guys. Need natin magpalit ng replacement kasi malaki po ang kanyang amperes. So yun, alam nyo na kung saan magpapalit ng bagong flashy relay. Diyan na bahagi na iyan. Since tapos na ating hazard switch, signal light at saka high and low na lang ating ipa-function at saka at the same time ang kanyang start up. So nandiyan na po nakabuilt ang kanyang on off. So para ilaw ang ating high and low guys, kailangan ipa-function mo natin ang ating motor. Kailangan i-on mo natin ang kanyang susi at syempre on nating pipindutin ang ating start up. Para mo natin pailawin ang ating headlight guys, ay kailangan i-on mo natin ang ating park lights kung functional ba siya. Yung switch na ginawa natin, yun no? Umiilaw na ang ating park light, off natin. On natin ulit. So yun, ibig sabihin gumana ng ating park light. So next step naman natin is kailangan ipafunction natin ang ating push start para andar ng ating motor. So yun, goods din ng kanyang push start, gumana rin. So dito na natin ipafunction ang kanyang headlight. Since umandar ng ating motor. Off mo natin ang kanyang park light guys. Off mo natin ang park light ha. Para maklaro natin ang headlight. So low, high, yun. Ibig sabihin, functional na po ang lahat ng mga switch na kinabit natin at hindi tayo nagkamali. Yahoo! Kapag naka-high beam ang ating switch guys, ng ating headlight, automatic mag-iilaw din ang ating pilot lamp ng ating high beam. Kita nyo ba yan guys? Kasi po, nakasabay po o nakasiris ang linya ng ating high beam ng ating ilaw. Kapag naka-off, automatic, pag naka-low beam, automatic nawala po ang indicator ng ating high beam. So, umilaw lang yun kapag naka-high ang ating ilaw. So, yun lang guys, no? Sana nakatulong itong video ito na magkaroon kayo idea kung paano magkabit ng domino switch ng ating Yamaha MIUI 125. Maraming salamat. Siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.